Alright, random news mga kapatid, bigyan natin ng reaction video. Nagagalit na mga kapatid si Trump, no, kay Vladimir Putin. Dahil tila ba hindi pinapansin ni Putin, mga tol, yung panawagan ng Estados Unidos na ceasefire. 'Di ba? At sa kabila nga mga tol ng ceasefire na panawagan na yan, nagpadala pa 'di ba si Kim Jong-un ng 3,000 sundalo pa ulit sa Russia. Naku po, yan ang ating pag-uusapan ngayon at meron pa tayo mga ibang balitang tatalakayin mamaya mga tol. Pero bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na po natin patagalin pa, panoorin na natin to mula sa Net25. Hindi naman po maitago ni US President Donald Trump ang kanyang pagkainis Bad kay trip na siya. Russian President Vladimir Putin. Ito ay matapos na hindi tumugon ang Russia sa isinusulong ng US na ceasefire deal nila ng Ukraine. Sa halip ay nagpapatuloy pa rin ang Russia sa pag-atake ng ibang teritoryo ng Kyiv bilang bahagi ng pananakop nila sa ibang importanteng bahagi ng bansa. Giit pa ni Trump na kapag hindi maisakatuparan ng ceasefire deal ay mapipilitan itong magpatupad ng bagong parusa sa bansa. Oh. I don't think he's going to go back on his word. You're talking about Putin. I don't think he's going to go back on his word. I've known him for a long time. We've always gotten along well. I think he'll be okay. But if he isn't, I was disappointed in a certain way. Some of the things that were said over the last day or two having to do with Zelensky, because when he considers Zelensky not credible, he's supposed to be making a deal with him, whether you like him or you don't like him. So I wasn't happy with that. But I think he's going to be good. And I certainly wouldn't want to put secondary tariffs on Russia, but if they were put on, it would not be very good for them. Magugunitang tinawagan ni Trump sina Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky para isakatuparan ng ceasefire deal. Noong nakaraang linggo ay nagkasundo ang dalawa na itigil muna ang pag-atake sa dumaraang barko sa Black Sea. Nung nakaraan nga, 'di ba? Parang pumayag na nga si Putin doon sa isinusulong ni Trump pero ngayon naiinis na si Trump at parang teka, bakit sabi mo ceasefire na, bakit sumusugod pa rin kayo, 'di ba? Sa iinang okasyon na rin, sinabi ni Putin na sumasangayon siya sa ceasefire, subalit ang hindi consistent ay ang galaw ng European Union na nagsisilbing balakid sa pagsulong ito. И с Европой, кстати, готовы работать. Просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли, надеюсь, тоже Pero ito kasing Russia unang sumugod, mga tol, no? никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем. Вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта. По целому ряду соображений, сейчас не буду даже, их много. Hindi talaga natin alam, mga tol. Natakpan na kasi ng Natakpan na nito, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Putin Ngayon, hindi talaga natin alam, mga tol, kung hanggang saan aabot, no, etong labanan na to, kung magkakaroon pa talaga ng ceasefire. Kasi ngayon, mga kapatid, parang ayaw pa rin tumigil ng Russia, no? Umaatake pa rin sila, nananakop pa rin sila, mga tol, Tapos nagpadala pa si Kim Jong-un, no, ng 3,000 sundalo. Ngayon, eto, sa ibang balita tayo, mga tol. No, balita sa Pilipinas, ayuda. Eto na sa ayuda. Ayuda sa Kapos ang Kita program o yung AKAP tuloy kahit na may election ban. Oy, may election ban pala Bakit tuloy? Sabi rito, tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP sa kabila ng nalalapit na election 2025 dahil maraming Pilipino ang umaasa rito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito, mga tol, gusto kong bigyan to ng reaction video. Hindi against, no, sa kahit na sino man sa gobyerno, mga tol, no? Hindi against o wala tayong babatikusin kahit na sino man sa gobyerno natin, mga tol. No? Ayaw na natin yon. Pero etong sistemang to, mga kapatid, ano ang masasabi ng Pilipino, mga tol? No? Ako kasi Pilipino ko. Anong masasabi ng isang Pilipinong kahit papaano merong concern? Kahit papaano. Hindi, may concern talaga tayo. So, ito ba'y nakakatulong o ginagawa lang nating mga Pilipino? Panoorin na lamang natin to, mga tol. Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba.
Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang ayuda sa Kapos Sangkita Program o AKAP sa kabila ng nalalapit na eleksyon 2025. Sabi may election ban. 'Di ba? So kung yun ay nakasaad sa batas, dapat sinusunod, 'di ba? Dahil maraming Pilipino ang umaasa rito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Palace Press Office, Maraming Pilipino ang umaasa dahil sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nako talaga. Officer Undersecretary Claire Castro, hindi basta-basta maaring ihinto ang ayuda lalo na tumataas ang bilang ng nagugutom sa kabila ng iba pang social assistance programs. Nako, napakaganda ng reasoning. Samantala, Napakalupit ng reasoning. ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang AKAP na tinawag nilang isang anyo ng pork barrel. Ang AKAP na sinimulan noong 2024 ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho, kalamidad o iba pang suliraning pang-ekonomiya. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Oh. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganito. Wow! Sana all nasasanay. Ay nako po, anong mangyayari sa mga Pilipino mga tol kung sasanayin na lamang sa ganyan? Nako po, balikan natin yung mas marami daw mga tol ang aalma. Ibig sabihin mga tol, majority ng mga Pilipino tumatanggap ng ayuda. Ibig sabihin ganon. Majority ng mga Pilipino. Kasi sabi niya, mas maraming mga Pilipino daw ang aalma. Pakinggan natin ulit. Administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang sakit sa tenga nun mga tol. Mas marami sigurong mga Pilipino ang aalma. Dahil lalo na nasanay na sila. 'Di ba? Ito mga kapatid, hindi na ako magbibigay ng komento. Okay na ako doon. No? Basa na lang tayo ng mga komento. Baka may mga comment dito sa comment section sa ibaba eh. A short-term solution to a long-term problem. Sabing ganon. AKAP, ayuda para sa Kapos Sangkita program. Pero pinipili lang ang binigyan. Sabing ganon. Itigil na yan. Sabing ganon ni Celso Canturias. Sabing ganon mga tol. 4-piece plus tupad plus AKAP equals tamad na mga Pilipino mga tol. Sabing ganon. May nag-comment sa kanya. Dapat lahat yan alisin na. For election lang iyan. After that, wala na. Correct. Pagtapos ng election, for sure, ihinto na nila yan dahil tapos na mission ng AKAP. Sabing ganon. 4-piece, okay yan. Pero AKAP tupad, wag na. After election, start na mag-ROI yan. Sabing ganon. Yan. Sabi naman dito ni DMA 75, oo tuloy kasi nanganganib na matalo ang alyansa nila. Sabing ganon. Vote buying kasi nangyayari. Kaya ayaw muna nilang ipahinto. Uutang ulit pag ubos na pera ng gobyerno. Sabi yan ni at DMA 75. Sabi naman ito ni Just Watching 1289, sana all sinasanay humingi ng ayuda. Wow. Alam niyo mga tol, no, doon sa napakalaking pondo na inilalaan, no, mga kapatid, no? Hindi natin sa pinapangunahan ng gobyerno. Kumbaga, ito'y suggestion lang naman eh, 'di ba? Total matatalino naman sila mga tol, matatalino 'yang mga 'yan. Naniniwala naman ako matatalino 'yang mga 'yan. Imbis na ipamigay, bigyan, sanayin, tumanggap o every month o every other month o kung kailan man ipinapamigay yan, imbis na sanayin mga tol, yung mga Pilipino na tumatanggap na lang ng ayuda, bakit kaya hindi na lang ilaan yung pondong yun para magkaroon ng mga programa, no? Na para turuan maghanap buhay itong mga to. Kasi yun naman ang problema eh, Kapos Sangkita. Gawa ng paraan para magkaroon sila ng mapagkakakitaan. Tamad ang Pilipino, deserve nilang hindi kumain. 'Di ba? Deserve nilang hindi kumain, tamad sila eh. Ganon talaga mga tol, nakasulat nga yan sa Bible eh. 'Di ba? Ang mga tamad walang karapatang kumain. O ito, pakita ko sa inyo, mamaya sabihin niyo ako lang may sabi niyan eh. O ito, sabi rito sa ikalawang mga taga Thessalonica 3 sabing ganon, wag anang kami ay kasama pa ninyo. Ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Ayaw magtrabaho, anong gagawin eh? Bigyan na lang natin ng ayuda. Nanganang yan. Ano mangyayari dyan? Diba?
Sinasabi hindi, para naman kasi yan sa mga kapos ang kita eh. Kapos nga kita eh, di turuan sila para magkaroon ng doble. Ang kita nila, turuan silang magbanat pa ng buto. Diba? So balik tayo rito mga tol. Ano ba yun? Oh. Nako, ang tanong, binibigyan ba lahat? Hindi natin alam. Tapos sabi rito ni Brian Harold Vidal, 2374, bagong Pilipinas, lahat tayo umaasa I voted for BBM sa the last election but now I regret that I am voted him. Sabing ganon ni Brian Harold Vidal. Sabi naman ganito ni Mizmar Wahab, pili lang ang binigyan nako. Vote buying talaga saan na, Comelec. Sabing gano'n. May nag-comment sa kanya. Totoo yan. Pag nakita na sa kabila ang kandidato mo, wala kang ayuda. Ibig sabihin, niloko lang ang tao. Di po ayuda. Vote buying gamit sariling pera ng tao galing sa taxes nila. Hehehe. Di naman hirap sa buhay, mga bibigyan, mga tol. Well, tapusin na natin yung mga nakasulat dito, mga tol. No, ikaw pwede ka ring magbigay ng iyong komento at ng iyong saloobin tungkol sa mga napanood nating balita, no? Pwede kang magbigay ng iyong komento, saloobin, di naman masama siguro magbigay ng komento at saloobin, free speech, freedom of expression, pero wala tayong ina-attacking kahit na sino mang individual, ha. Wala tayong inaatake na kahit na sino mang individual. Etong sistema lang na to na sinasabi natin na imbis bigyan mo ng isda, turuan mo paano mangisda. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.